Dahil sa pagtaas ng baha, mahigit sa 3,000 pamilya na ang lumikas sa Pasig City. Samantala, tiniyak naman ng Health Department ang atensyong medikal na kakailanganin ng mga evacuee. Yan ang ulat ni Bien Manalo, live. Bien. Dominic, patuloy ang paglilibot ni Health Secretary Ted Herbosa sa mga evacuation centers para kumustahin ang lagay ng kalusugan ng mga bakwit, partikular na ang mga vulnerable evacuees gaya ng mga matatanda, buntis at may kapansanan. Kanina nga ay personal niyang binisita ang Rosario Elementary School sa Pasig City kung saan nasa halos 300 pamilya ang pansamantalang tumutuloy doon ngayon. Hindi na bago para kay Jenny ang lumikas, lalo na kung may bagyo at masama ang panahon. Mabilis kasing tumaas ang baha sa kanilang bahay na nasa ilalim lang ng tulay. Mas mahirap nga na ngayon ang sitwasyon dahil 8 buwan na siyang buntis sa kanyang pangatlong anak. Pero mas dobleng pasakit dahil nakakulong pa ang kanyang mister. Ang hirap po yung pag kumikilos ka, bantay bata, tapos wala ka pang katulong. Ang mga relief po na mga pagkain po, tapos yung mga gamot, nabibigay naman po ng family. Gaya ni Jenny, pahirapan din para kay Tatay George ang makipagsiksikan sa evacuation center, lalo na sa mga gaya niyang may karamdaman. 10 taon na kasi ang nakalilipas nang siya ay ma-stroke. Bukod aniya sa palikuran, pahirapan din ang matutulugan sa evacuation center. Higaan, mahirap. Natutulog ako sa bangko, minsan nahuhulog ako. Kaya lumilipat na ako dito sa lapag. Sa karton, kumukuha na lang ako ng karton para makatulog lang ako. Panawagan ko lang po, tulungan niyo po ako, hindi ako nakakalakad, pagbili ko ng gamot, yun lang panawagan ko sa inyo. Sa tala ng Pasig LGU, umabot na sa mahigit 3,000 pamilya o katumbas ng mahigit 12,000 individual ang bilang ng mga evacuee sa Pasig. Mula yan sa 27 evacuation centers na binuksan sa 24 na barangay. Kanina, naglibot si DOH Secretary Ted Herbosa sa Rosario Elementary School kung saan nasa halos 300 pamilya o katumbas ng mahigit 900 individual ang pansamantalang tumutuloy doon. Personal niyang kinumusta ang kalagayan ng kalusugan ng mga bakwit, partikular na ang mga vulnerable evacuees gaya ng mga matatanda, buntis at may kapansanan. Tiniyak niya na sapat ang supply ng mga gamot para sa mga mangangailangan ng atensyong medikal. Nagpaalala naman si Secretary Herbosa para makaiwas sa mga sakit ngayong tag-ulan, partikular na ang diarrhea. Pagka bagyo, nagre-recommend pa rin ako to boil the water for safety or use chlorine tablets. So if it's potable on the regular dry season, baka contaminated siya during rainy season. Kaya tumataas yung mga pagtatay natin. So my recommendation is still iboboil natin siya. Nakaantabay din ang medical services area na handang umalalay sa mga bakwit 24/7. Nariyan din ang child-friendly spaces na programa ng Department of Social Welfare and Development para sa mga batang bakwit. Kahit nasa evacuation sila, sir, may pinagkakabaalahan po sila, sir. Kahit nasa evacuation center sila, sir, hindi nila nararamdaman na nasa evacuation center po sila. Focus lang po kami sa literacy and then numeracy po. Pinangunahan naman ni DSWD Secretary Rex Gatchalian at Pasig City Mayor Vico Soto ang pamamahagi ng food packs. Nagpapasalamat kami sa local government ng Pasig for taking care of the vulnerable, special care. May 3 million tayong family food packs na nakakalat din siya. Dominic, binisita rin ngayong araw ni Secretary Herbosa ang East Avenue Medical Center para kumustahin hindi lamang ang lagay ng mga pasyente, kundi ng mga tinatawag nating unsung heroes. Sila yung ating mga healthcare workers na sila rin yung mga frontliners natin sa mga ganitong sitwasyon tulad ng kalamidad. At doon, siniguro ni Secretary Herbosa na sapat ang supply ng mga gamot sa lahat ng DOH hospital sa buong Pilipinas para matugunan ang pangangailangang medikal ng ating mga kababayan. At yan ang update. Balik sa iyo, Dominic. Alright, maraming salamat, Bien Manalo.